Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action TV series na pinamagatang Mr. and Mrs. Smith na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang seryeng ito sa pagpapakita ng isang babae at isang lalaking nagkukunwaring mag-asawa na sina John at Jane Smith na nag-e-enjoy sa kanilang hideout sa gilid ng gubat. Hindi nagtagal, may biglang dumarating na sasakyan, kaya agad silang naghanda ng mga armas para harapin ang paparating na kalaban. Habang naghahanda, biglang nabaril si John at napatay, kaya padalos-dalos na lumabas si Jane ng bahay upang direktang harapin ang kalaban. Ngunit siya rin ay nabaril at napatay ng kaaway. Samantala, isang babae na nagsasabing may lahing Hapon at Scottish ang makikitang sumasailalim sa isang panayam gamit ang makinang tinatawag na hihi. Bukod sa pagsagot sa iba't ibang tanong na lumalabas sa screen ng sistema, inilagay rin ng babae ang kanyang mga kuko sa loob ng makina at nagpahayag na handa siyang i-assign kahit saan. Ayon sa kanya, sinubukan niyang pumasok sa CIA noon ngunit nabigo dahil sa kanyang anti-social na ugali. Matapos ang panayam ng babae, isang lalaking maitim ang balat ang sumailalim din sa buong proseso ng panayam gamit ang hihi machine. Sa panahong iyon, ipinahayag niya na siya ay may lahing African American at may kakayahan sa combat at military training. Makalipas ang ilang sandali, silang dalawa ay tinanggap bilang mga secret agent na magpapanggap bilang mag-asawang sina John at Jane Smith. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang bahay na magsisilbing tirahan nila habang nasa misyon. Upang mas gawing kapani-paniwala ang kanilang pagkukunwari, kumuha rin sina John at Jane ng mga bagong pagkakakilanlan, kasama na ang permit sa armas at singsing sa kasal. Sa kanilang unang misyon mula sa hihi system, inatasan silang kunin ang isang package na dala ng isang babae at ihatid ito sa isang lokasyon base sa ibinigay na coordinates. Ayon sa mga patakaran ng misyon, hindi pinapayagan sina John o Jane na magtanong ng anuman, kabilang na ang pagkakakilanlan ng babaeng kanilang susundan. Pagkabasa ng mga detalye ng misyon, napagdesisyonan nina John at Jane, na noon palang nagkakakilala, na matulog sa magkahiwalay na kwarto. Upang hindi makaramdam ng pag-iisa, isinama ni Jane ang kanyang alagang pusa. Samantala, si John, na curious sa kanyang katuwang sa trabaho, ay sinubukang hanapin si Jane sa internet gamit ang kanyang larawan, ngunit hindi siya nakakita ng anumang digital na bakas ni Jane. Kinabukasan, sinimulan ng dalawang lihim na ahente ang pagsubaybay sa isang babaeng kilala bilang Marla, na nakipagkita sa isang tao sa isang restaurant. Habang minamanmanan nila si Marla, nagulat sina John at Jane nang may waiter sa restaurant na aksidenteng nabitawan ang isang plato malapit sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi ito nagdulot ng hinala kay Marla tungkol kina John at Jane na palihim siyang pinagmamasdan. Nang mapansin na patuloy pa rin ang casual na pakikipag-usap ni Marla, sinubukang makipagkwentuhan ni Jane kay John, tinatalakay ang kanilang pagre-recruit sa pamamagitan ng hihi system, na layuning bawasan ang posibilidad ng pagtalikod tulad ng mga lumang taktika ng Russian Intelligence Agency. Nang tanungin ni John ang totoong pangalan ni Jane, tumanggi si Jane na ibigay ang impormasyong iyon, pati na rin ang mga detalye tungkol sa kanyang mga naunang misyon. Pagkaalis ni Marla sa restaurant, agad siyang sinundan nina John at Jane patungo sa isang parke kung saan sinabi ni John kay Jane na isa siyang dating sundalo ng Military Special Forces. Samantalang si Jane naman ay umamin lamang na isa siyang dating lihim na ahente, ngunit muli, hindi siya nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang mga nakaraang gawain bago pa man makilala si John. Habang nag-uusap sila, patuloy nilang minamanmanen si Marla, na hindi pa nakikitang may dalang package na kailangang nakawin nina John at Jane. Maya-maya, nagpatuloy na muli sa kanyang biyahe si Marla, kaya't sinundan siya nina John at Jane papunta sa isang istasyon ng tren, at sumakay pa sila ng tren kasama niya. Nang bumaba si Marla sa isang istasyon, sa wakas ay nagpalitan ng numero ng telepono sina John at Jane habang napagdesisyonan nilang maghiwalay ng landas. Si Jane ay sumunod kay Mara na tila pumasok sa isang palabas sa teatro, habang si John ay nanatili sa labas ng gusali. Sa sandaling iyon, tila nahihiya si Jane, inakala niyang hahawakan ni John ang kanyang pisngi, ngunit ang totoo, nais lang pala ni John na ipasuot sa kanya ang earphones. Sa kabila ng panandaliang pagkaasiwa, agad nilang ibinalik ang kanilang atensyon sa misyon, at pumwesto sa kani-kanilang lugar.
Matapos matagumpay na makapasok si Jane sa venue ng palabas sa teatro, agad niyang ipinaalam kay John ang kanyang kinaroroonan, pati na rin ang kwento tungkol sa sarili at sa kanyang mga kaibigan na minsang nakasalo ng agahan ang isang lalaking may kakaibang pagnanasa sa sexual, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila naging biktima ng krimen ng naturang lalaki. Ilang sandali pa, sinundan ni Jane si Marlon na kakaalis lang sa gusali ng palabas habang may dalang kahon. Kasabay nito, sinubukang humanap ni John ng paraan para makuha ang kahon mula kay Marlo. Nang pumasok si Marlo sa isang tindahan ng cellphone upang bumili ng bagong telepono na gagamitin niya sa pakikipag-ugnayan sa isang tao, agad na bumili si John ng carton na kahon at nilagyan ito ng manika. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang kahon kay Jane dahil sinubukan ni John na lumikha ng abala sa kalye na dinaanan ni Marlo upang madali itong mapalitan ni Jane ng kahon. Hindi nagaksaya ng oras sina John at Jane sa paghatid ng pakete gamit ang tren patungo sa coordinate na itinakda ng hihi system. Habang nasa biyahe, pinag-usapan nila ang kondisyon ng hihi system na kailangan nilang putulin ang ugnayan sa kahit sinong tao, kabilang ang pamilya, kung sila ay itatalaga bilang mga lihim na ahente. Ipinahayag ni John ang kanyang hirap sa pagsunod sa patakarang ito dahil kailangan niyang lumayo sa kanyang ina, ang kaisa-isang nabubuhay na miyembro ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa lokasyon ng paghahatid, isang marangyang bahay, iniabot nila ang pakete sa isang babaeng tila nasiyahan, na parabang matagal na nitong hinihintay ang isang kahon ng cake. Bagamat may kutob, agad na umalis sina John at Jane sa marangyang bahay dahil ipinagbabawal sa kanila na pag-usapan ang kahit anong detalye ng misyong katatapos lang. Pagkaalis nila sa bahay, sumabog ito, na pinaghihinala ang galing sa cake na kanilang inihatid. Walang pag-aalinlangan, tumakas ang peking mag-asawang ahente para hindi sila paghinalaan ng pulisya. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa habulan ng mga pulis sa pamamagitan ng pagtatago sa isang lugar bago tuluyang makauwi sa gabi. Kinagabihan, iniulat ng iba't ibang online news portal ang pagsabog sa isang marangyang bahay na kumitil sa 9 na katao. Sina John at Jane, na tila ba alam na ang mangyayari, ay tila matagal nang inasahan ito kahit bago pa nila tanggapin ang alok na maging lihim na ahente. Kaya nagpahinga sila at sinubukang huwag pagsisihan ang trabahong kanilang pinasok. Kinabukasan, habang kakauwi pa lang ni Jane mula sa pamimili, nilapitan siya ng kanyang kapitbahay na si Harris na nagreklamo dahil ang pusa ni Jane ay tumae sa bakuran ni Harris. Nagtanong din ang binata ng ilang bagay, kabilang na ang tungkol sa trabaho nina Jane at John. Hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni John mula sa loob ng bahay habang si Jane at Harris ay nag-uusap. Bagamat ngayon lang sila nagkita, tila pamilyar na sila sa isa't isa. Pagpasok ni Jane sa bahay, binalaan siya ni John na huwag masyadong makipaglapit sa iba, tila nagseselos, lalo na nang sabihin ni Jane na kaakit-akit si Harris. Ipinaliwanag ni John na delikado ang kanilang trabaho kaya't kailangan nilang maging maingat sa mga bagong tao. Nang marinig ito, naramdaman ni Jane na nagseselos si John kahit hindi ito umaamin, at nagkasundo silang manatiling propesyonal sa isa't isa at iwasan ang anumang bakbakan hanggat hindi natatapos ang kanilang misyon. Sa isa pang pagkakataon, natanggap nina John at Jane ang susunod nilang misyon mula sa hihi system. Inutusan silang dumalo sa isang tahimik na auction at iturok ang isang dosis ng truth serum sa kanilang target. Kapag inilahad na ng target ang lahat ng katotohanan sa harap ng publiko, kailangang i-record nina Jane at John ang lahat ng impormasyon. Sa misyong ito, mariing pinaalalahanan ng hihi system sina John at Jane na maging maingat upang maiwasan ang mga biktima o saksi na maaaring magdulot ng bagong problema. Kinagabihan, nagtungo sina John at Jane sa isang auction event sa isang gusali. Para mas malaya ang galaw, nagpanggap si John bilang waiter sa nasabing event. Samantala, pumasok si Jane mag-isa bilang panauhin na magpapanggap na bidder sa mga item. Bago dumalo sa auction, pumunta muna si Jane sa palikuran upang itago ang truth serum sa likod ng kanyang damit. Makalipas ang ilang sandali, sumali si Jane sa ibang mga panauhin sa auction sa pamamagitan ng pag-scan ng barcode ng bawat ipinakitang item. Sa parehong oras, palakad-lakad si John na kunwaring nag-aalok ng alak habang lihim na iniulat ang presyo ng mga bid ng mga panauhin kay Jane gamit ang kanilang communication device. Matapos obserbahan ng ilang panauhin, napansin ni John ang isang matandang lalaki na nagngangalang Eric Shane na nagbibid sa isang pearl necklace hanggang umabot ito ng $16 milyong. Napagtanto niyang si Eric ang target ng kanilang misyon sa gabing iyon.
Sinubukan ni John na makipag-usap sa negosyanteng real estate na kilala sa pagiging walang partner kahit may net worth itong umaabot sa 15 bilyong dolyar. Dahil hindi naging matagumpay ang kanyang paglapit kay Eric, inimbitahan siya ni John sa isang pribadong silid upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Habang nasa loob ng silid, tila nagbigay ng pera si Eric kay John at hiniling na si John at Jane, na kasama niya sa silid, ay kumilos na parang mga alagang aso. Kahit na naiilang sila sa kahilingan ni Eric, ginawa pa rin ito nina John at Jane. Sinamantala nila ang katangahan ni Eric upang ma-injectionin siya ng truth serum. Dahil sa kakulangan ng komunikasyon, parehong nag-inject ng tig-isang dosis ng serum ang dalawang secret agents, kahit pa inutusan na sila ng hihi system na isang dosis lamang ang dapat ibigay. Bunga nito, halos mawalan ng malay si Eric dahil sa sobrang dosis. Pasuray-suray siyang lumabas ng silid at tumakas. Sa auction room, hindi sinasadyang naibunyag ni Eric ang kanyang madilim na lihim sa harap ng lahat ng mga panauhin. Agad na naitala ni na John at Jane ang insidente, ayon sa utos ng hihi system, at agad siyang inihatid palabas ng auction room habang sinusubukan siyang buhayin muli. Sa kasamaang palad, nabigo sina John at Jane at hindi na nila nailigtas ang buhay ni Eric. Pagkatapos nito, plano nilang itapon ang bangkay ni Eric. Upang hindi mahalata ng iba, napilitan ang dalawang secret agents na baliin ang mga binti ni Eric para magkasya ito sa trash bag, na agad nilang itinapon sa basurahan. Sa mga sandaling iyon, kapwa nakaramdam ng konsensya sina John at Jane sa pagkamatay ni Eric, na hindi naman talaga nila sinadya. Kinaumagahan, dahil itinuturing nilang tapos na ang misyon, nagpadala si John ng mensahe sa hihi system upang iulat ang nasawing buhay sa misyon ng gabing iyon. Kasabay nito, naglagay si Jane ng 2 marmol sa bote bilang palatandaan na natapos na nila ni John ang 2 misyong ipinagkaloob. Ngunit laking gulat nila nang ituring ng hihi system na bigo pa rin sila sa misyon na bigyan ng truth serum si Eric. Kaya't 2 pa ring misyon ang kailangan nilang tapusin. Dahil sa kabiguang iyon, naging mas malapit sa isa't isa ang 2 secret agents, hanggang sa tuluyan nilang hindi sinunod ang kasunduan at nagbakbakan. Sa susunod na misyon, nagtungo sina John at Jane sa Italian Dolomites upang subaybayan at iulat ang mga gawain ng mag-asawang sina Gabel at Parker Martin, na nakatira sa silid katabi ng inuupahan nina John at Jane. Bilang karagdagan sa pag-install ng mga surveillance camera, inatasan din silang itap ang mga telepono ng mag-asawa. Araw-araw, minamatyagan ng 2 sekretong ahente ang lahat ng aktibidad nina Gabel at Parker, kabilang na ang mga oras na sila'y nagtatalo. Sa panahong iyon, hindi masyadong seryoso ang pagmamanmen, kaya't naging mas malapit sina John at Jane. Kinabukasan, isinagawa ang plano na itap ang mga telepono nina Gabel at Parker habang ang mag-asawa ay papunta sa skiing, isa sa mga hilig ni Parker. Kasabay nito, nagsagawa ng pagmamanmen sina John at Jane habang nasa restaurant pa sina Gabel at Parker sa ski location. Sinundan nila ang mga target gamit ang isang cable car paakyat sa mga nagyayelong bundok. Sa gitna ng biyahe, nagulat si Jane nang makita si John na tumanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Agad na pinaalalahanan ni Jane ang kanyang kapartner sa trabaho na huwag labagin ang mga patakarang itinakda ng hihi system dahil ang patuloy na koneksyon ni John sa kanyang pamilya ay maaaring maglagay sa panganib sa kanya at sa kanyang ina. Sa narinig na ito, iginiit ni John na hindi niya basta-bastang kayang baliwalain ang kanyang ina, lalo na't ito na lamang ang natitira niyang pamilya. Sa kabila nito, hindi pa rin sumang-ayon si Jane sa ginawa ni John, na nauwi sa isang maikling pagtatalo sa pagitan nila. Pagkababa nila sa cable cart, si John na nahiwalay kay Jane ay nagtangkang sundan sina Parker at ang kanyang pamilya na nagsisimula ng mag-snowboard. Ngunit tila nahirapan si John sa pag-snowboard, dahilan upang mahirapan siyang gawin ang pagmamanmen. Sa kabutihang palad, bumalik sina Parker at ang kanyang pamilya sa restaurant kasama ang kanilang anak, kaya naging mas madali para kina John at Jane ang pagmamanmen. Sa sandaling iyon, muling nagtalo sina Parker at Gabel tungkol sa isang bagay, hanggang sa nainis si Gabel at iniwan ang kanyang asawa at anak. Agad na sinundan ni John si Gabel na mag-isang pumunta sa sauna upang magpakalma. Sa kasamaang palad, nahirapan si John na lapitan si Gabel dahil abala ito sa kanyang telepono at tila hindi pinapansin si John. Samantala, inatasan si Jane na lapitan si Parker upang matap ang kanyang telepono. Pagbalik kay John na lumabas na mula sa sauna, muli niyang sinubukang kausapin si Gabel, at sinadyang umorder ng isang mangkok ng kanin, kunwari para matap ang telepono ni Gabel.
Ang kilos na ito ay nakaantig sa damdamin ni Gable, kaya't nagsimula siyang magbukas ng loob at ikwento kay John ang mga problema nila sa kanilang pagsasama. Sa parehong oras, nagtagumpay si Jane na mapasalita si Parker tungkol sa kanyang mga problema. Nang mapansin ni Jane na laging abala ang anak ni Parker sa paglalaro ng online games, iminungkahi niyang i-install ni Parker ang paboritong laro ng anak upang mas mapalapit sila sa isa't isa. Pati ang telepono ni Parker ay hiniram ni Jane upang tulungan itong i-install ang laro, at sa pagkakataong iyon, natap niya ang cellphone ni Parker gamit ang isang espesyal na device. Samantala, matagumpay ding natap ni John ang cellphone ni Gable sa pamamagitan ng pagtulong na buksan ito matapos ilagay sa isang mangkok ng kanin. Hindi nagtagal, nagulat si John sa mga sigaw ni Gable na dati nang humiling na pumunta sa banyo. Nang puntahan ni John ang pinanggalingan ng boses, nakita niyang kinidnap si Gable ng ilang misteryosong lalaki at sapilitang isinakay sa sasakyan. Sa parehong oras, narinig ni Jane ang usapan ni Parker sa telepono kasama ang mga kidnapper na nagbantang papatayin si Gable kung hindi agad ililipat ni Parker ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya. Nang makita ang kanyang anak, nagpa siya si Parker na tanggihan ang hinihingi ng mga kidnapper, kahit pa ang kapalit nito ay ang buhay ni Gable. Kasabay nito, natanggap din ni Jane ang balita ng pagkidnap kay Gable mula kay John, at pinayuhan niya si John na huwag makialam sa sitwasyon. Ngunit hindi nakayanan ni John na hayaang maging biktima si Gable na may anak pa naman, kaya't pinaslang niya ang mga kidnapper at nailigtas si Gable bago ito tuluyang madala. Dahil dito, agad siyang hinabol at inatake ng natitirang mga kidnapper. Sa kasamaang palad, hindi tinulungan ni Jane si John na nakikipagbarilan sa mga kidnapper. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagkainis kay John, hanggang sa mapagtanto niyang totoong nasa panganib si John, dahilan upang sundan niya ito. Pagdating sa pinangyarihan, nadatna ni Jane si John na nanghihina at giniginaw. Samantala, nakabalik si Gable sa kwarto at muling nakasama si Parker ng ligtas. Bumalik naman si Jane kasama si John, at agad niyang binabad si John sa maligamgam na tubig hanggang sa ito'y makabawi, bago sila tuluyang umuwi sakay ng tren, matapos ituring na natapos na ang kanilang misyon. Makalipas ang ilang panahon, nakita sina John at Jane sa palengke kung saan hindi sinasadyang nakasalubong ni John ang kanyang dating kasintahan na si Rooney. Nakitang nag-uusap sina John at Rooney at nagkumustahan matapos ang matagal na panahon na hindi nagkikita. Sa parehong oras, nagselos si Jane sa pagiging malapit nina John at Rooney. Maya-maya, nilapitan si Jane ni Harris na noon ay namimili sa palengke, kaya nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Napansin ito ni John at naiinis siya sa pagiging malapit ng dalawa. Habang pinapanood pa rin ni John sina Jane at Harris na nag-uusap, biglang tinawag ng isang tindero ng juice ang pangalan ni John para kunin ang in-order na prutas na inumin. Nagtaka si John dahil hindi naman siya umorder ng juice, hanggang sa may isang lalaki na may parehong pangalan ang umamin na siya pala ang nag-order. Dahil sa insidenteng ito, nakilala nina John at Jane ang lalaki na isa palang veteranong lihim na ahente. May partner din siya na ang pangalan ay Jane Smith. Pagkatapos nito, laking gulat nina John at Jane nang malaman nilang may isa pang mag-asawang Smith na pareho rin nilang lihim na ahente. Para mas makilala ang senior Smith couple, inimbitahan sila ni Jane na maghapunan sa bahay kinagabihan. Pagdating ng Smith couple sa bahay, masayang ipinakita ni Jane ang loob ng kanilang tahanan, pati na rin ang koleksyon ng mga sandata na ibinigay ng Hihi System para sa kanilang mga misyon. Matapos ang pamamasyal, naupo ang apat para sabay-sabay na kumain ng hapunang inihanda ni na John at Jane habang pinag-uusapan ang personal na mga bagay, ang mga misyong natanggap nila, at ang kumpanyang nagbibigay sa kanila ng iba't ibang misyon. Sa puntong iyon, inamin ni na John at Jane na unti-unti silang nagkakagustuhan sa isa't isa kahit pa dati silang nagkasundong huwag iibig habang gumaganap ng mga misyon mula sa Hihi System. Pagkarinig nito, natawa ang senior Smith couple sa paglabag ni na John at Jane sa kanilang kasunduan. Nang tanungin ni na John at Jane kung ano ang pinakamahirap na misyon mula sa Hihi System, ikinuwento ng senior Smith couple na minsan silang nagkaroon ng misyon sa Bali, Indonesia kung saan kailangan nilang iligtas ang isang target mula sa isang high security na lugar nang hindi gumagamit ng komunikasyon o armas. Pagkatapos nito, pinayuhan nila sina John at Jane na manatiling kalmado at pagkatiwalaan ang kanilang instinct sa bawat mahirap na misyon, dahil muntik na rin nilang mapatay ang isa pang Smith couple habang gumaganap ng misyon.
Pagkatapos, inimbitahan ng senior Smith couple sina John at Jane na sumama sa isang delikadong misyon na gagawin nila kinagabihan. Dahil sa hamon ng kanilang misyon, pumayag sina John at Jane na sumama sa mag-asawang senior Smith. Hindi na nagsayang ng oras ang mag-asawang Smith at agad nilang inanyayahan sina John at Jane na lumipad gamit ang isang helikopter. Ngunit matapos makasakay sina John at Jane, hiniling ng mag-asawang Smith sa kanilang mga junior na tapusin ang misyon ng sila lamang. Bagamat nagulat sina John at Jane, nagpasya pa rin silang ituloy ang misyon na sanay sa mag-asawang Smith. Matapos ang medyo mahabang biyahe, ibinaba sina John at Jane sa isang war zone sa kagubatan kung saan kinailangan nilang iwan ang kanilang mga cellphone sa helikopter. Babalik ang helikopter makalipas ang 30 minuto upang sunduin sila, kaya't kailangan nilang matapos ang misyon bago ito dumating upang sila'y makauwi. Hindi nagtagal matapos silang bumaba, sa kasamaang palad ay nahuli sila ng isang armadong grupo na may kontrol sa kagubatan. Dinala sina John at Jane sa isang kubo, ngunit gamit ang kanilang kakayahan sa martial arts, nagawang talunin ng magkatandem na Smith ang mga dumakip sa kanila. Pagkalipas ng 30 minuto, makikitang nasa helikopter na sina John at Jane na may mga duguan na mukha matapos ang sagupaan sa mga dumukot sa kanila. Dahil sa pagkainis, agad na tinawagan ni John ang mag-asawang Smith na labis namang humanga sa kakayahan nina John at Jane matapos matagumpay na tapusin ang mapanganib na misyon. Bilang paghingi ng paumanhin, ibinigay ng mag-asawang Smith ang buong bayad ng misyon kina John at Jane. Walang paligoy-ligoy, ipinakita ni Jane ang perang na ipadala na sa kanilang payment account. Sa halagang natanggap, napag-alaman nilang tumataas ang bayad depende sa antas ng kahirapan ng isang misyon. Pagka-uwi sa bahay, agad na naglinis ang dalawa at makikitang nagpapahinga matapos tapusin ang isang napakadelikadong misyon mula sa mag-asawang Smith. Sa susunod na misyon, makikitang may takip sa mukha sina John at Jane habang inaaresto si Toby Hellinger, isang drug addict na kailangang protektahan dahil may dala siyang mahalagang impormasyon para sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nina John at Jane. Isinakay nila si Toby, na may takip din ang ulo, sa kotse at nagtungo sa isang ligtas na lokasyon na itinakda ng Hihi System. Habang nasa biyahe, inamin ni Toby na siya'y nahihirapang huminga at ikinuwento niyang nagkaroon siya ng atake sa puso dahil sa kakulangan ng hangin. Kaya napilitan si Jane na alisin ang takip sa ulo ni Toby. Sa parehong oras, inatake sila ng mga taong humahabol sa kanilang sasakyan at tina-target si Toby habang pinapaputukan ang sasakyang nasa likuran nila. Nagtaka si Jane kung bakit maraming tao ang gustong patayin si Toby, ngunit nanatiling tahimik si Toby matapos uminom ng droga. Nang makarating sina John at ang iba pa sa safe house, isa na namang grupo ang umatake, kaya napilitan silang ilayo muli si Toby mula sa lugar upang makatakas sa habol ng misteryosong grupong kriminal. Ipinasok ni John ang sasakyan sa isang masikip na eskinita, kaya pinaputok ni Jane ang kanyang baril sa ere upang magbigay daan. Dahil sa patuloy na panganib, dinala nina Jane at John si Toby palabas ng sasakyan at sinubukang tumakas mula sa mga kriminal sa pamamagitan ng makikitid na eskinita. Matapos nilang matagumpay na maalis ang mga kriminal na humahabol kay Toby, inanyayahan ni John sina Jane at Toby na ipagpatuloy ang paglalakbay sakay ng speedboat patungo sa isang pribadong villa sa tabi ng lawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bahay ay lihim na binili pala ni John nang hindi alam ni Jane, bilang isang romantikong sorprese para sa kanya. Nang marinig ito, hindi inaasahan ni Jane na magiging ganoon karomantiko si John sa kanya. Habang binabantayan si Toby, nagpadala si Jane ng mensahe sa Hihi System upang i-report na natuklasan ng mga intruder ang safe house na inihanda ng kumpanya, kaya't inutusan siya ng Hihi System na maghintay ng karagdagang tagubilin. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ng Hihi System kung nasisiyahan si Jane sa kanyang trabaho bilang isang lihim na ahente na kasama si John. Binanggit din ng Hihi System na ayon sa pagsusuri ng kumpanya, mahusay ang ginagawang trabaho ni Jane. Labis itong ikinagulat ni Jane, lalo na't hindi pa ito sinasabi sa kanya kailanman ng kumpanya. Kinagabihan, nakatanggap si Jane ng panibagong abiso mula sa Hihi System na may eroplanong kukuha sa kanila sa lawa. Bagamat hindi sinabi ni Jane ang kanilang kinaroroonan, tila madaling natunton ng kumpanya ang kanilang lokasyon. Kinabukasan, laking gulat nina John at ang iba pa sa pagdating ng mga kriminal sa paligid ng villa, kaya agad silang tumakas gamit ang speedboat. Nang makita ni Jane na nakapasok na ang mga kriminal sa bahay, pinasabog niya ang villa.
Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paglalakbay gamit ang speedboat hanggang sa dumating ang isang seaplane para sunduin sila. Pagdating nila sa bahay, biglang binanggit ni John ang tungkol sa kagustuhan niyang magkaroon ng anak, ngunit tumutol si Jane dahil marami pa silang misyon na kailangang tapusin para sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Naramdaman ni John ang pagkadismaya, lalo na nang makatanggap siya ng isang bote ng champagne mula sa kumpanya bilang papuri sa performance ni Jane. Galit niyang iniabot ang bote ng champagne kay Jane at umalis, pakiramdam niya ay hindi siya pinahahalagahan ng kumpanya. Samantala, nakatanggap si Jane ng mensahe mula sa Hihi System na nagtatanong kung gusto niyang palitan ang kanyang kasosyo sa trabaho. Sa ibang araw, lalo pang naging komplikado ang issue sa pagitan nina John at Jane, kaya't nagpasya silang kumonsulta sa isang psychologist na si Rita. Upang hindi magduda si Rita, nagkunwari silang mag-asawang nagtatrabaho bilang software engineer sa isang kumpanya. Sa counseling session, inilahad ni John ang kagustuhan niyang magkaroon ng anak, ngunit muling tumanggi si Jane dahil sa hamon at bigat ng responsibilidad ng kanilang trabaho. Naguluhan si Rita sa paliwanag ni Jane dahil hindi naman delikado ang pagiging software engineer. Hindi maipaliwanag nina Jane at John ang tunay nilang trabaho at naalala na lamang nila ang ilang misyon na lalo pang nagpahirap sa kanilang relasyon. Isa na rito ang misyon ni John na alisin ang mga gangster. Nagpanggap siya bilang miyembro ng gang at nakipaglaro ng baraha sa target. Sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang misyon, pinaputukan ni Jane mula sa malayo gamit ang kanyang rifle at napatay ang target. Nagalit si John sa agresibong aksyon ni Jane dahil gusto niyang tapusin ang misyon sa sarili niyang paraan. Ngunit giit ni Jane, sinubukan lang niyang iligtas si John dahil pakiramdam niya ay nasa panganib ito. Pagbalik sa kasalukuyan, matapos pakinggan ang lahat ng hinaing nina John at Jane, iminungkahi ni Rita na magbakasyon sila sa mga natural na pasyalan upang makapagpahinga at kumalma. Habang pauwi, natawa sina John at Jane sa payo ni Rita dahil pakiramdam nila ay hindi iyon ang pinakaangkop na solusyon. Samantala, ang dalawang lihim na ahente ay nagsimula ng isang misyon upang hulihin ang isang lalaki na kanilang target. Sa mga sandaling iyon, nakita si Jane na hinahabol ang target papasok sa elevator, at nakipagbuno pa sa lalaki. Samantala, si John na hindi nakapasok sa elevator ay napilitang habulin sina Jane at ang target sa pamamagitan ng emergency stairs hanggang sa ika-16 na palapag, dahilan upang siya ay mahirapang huminga. Makalipas ang kaunti, nakarating si Jane sa rooftop ng gusali, natalo ang target, at itinapon ito mula sa itaas. Ngunit tinatawanan lamang siya ni John dahil sa kanyang magaspang na pananalita at pagkabigo na hulihin ng madali ang target. Dahil dito, muling nag-away ang dalawa, na lalo pang nagpahina sa kanilang relasyon. Sa isa pang misyon, kinailangan nina John at Jane na tapusin ang isang gawain sa gubat, ngunit sa kasamaang palad, sila ay naligaw at walang signal ng cellphone, dahilan upang mainis si Jane. Samantala, hindi man lang nabahali si John sa kanilang sitwasyon. Sa katunayan, nag-enjoy pa siya sa pangingisda sa lawa gamit ang kanyang rifle. Nang makita ito, lalong nainis si Jane sa ugali ni John, na tila ayaw mag-isip ng paraan upang masolusyonan ang kanilang problema. Lalong lumala ang pagtatalo nila hanggang sa gabi nang matuklasan ni Jane na patuloy na tinatawagan ni John ang kanyang ina, at nilagyan pa ng pangalan ng ina niya ang emergency box. Samantalang si Jane, pangalan ni John ang inilagay sa kanyang kahon. Habang patuloy na humihina ang kanilang relasyon matapos ang misyon, muli silang kumonsulta kay Rita tungkol sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Mula sa mga reklamo ni John at Jane, iminungkahi ni Rita na magtrabaho muna sila ng hiwalay upang mabawasan ang kanilang mga alitan. Bago matapos ang counseling session, ibinigay ni Rita sa kanila ang mga recording ng buong pag-uusap nila mula sa mga kamerang naka-install sa iba't ibang sulok ng silid. Tinanggap nina John at Jane ang mga recording at nagpaalam. Hindi inaasahan, sinunog nila ang bahay ni Rita upang sirain ang mga ebidensyang maaaring maglantad ng kanilang lihim bilang mga ahente. Makalipas ang ilang panahon, nagpasya sina John at Jane na tuparin ang kani-kanilang mga misyon, at muli silang natulog sa magkahiwalay na kwarto tulad noong una silang magkakilala. Isang umaga, habang naglalaro si John ng laruan upang mag-enjoy, tahimik na pumunta si Jane, na tila may sipon, sa bahay ng isang babaeng itim na nagngangalang Bev, na kamakailan lang naging kadate ni John. Walang pagdududa, inalok ni Bev si Jane ng inumin, pagkatapos ay biglang naglabas ng baril. Tinanong ni Jane si Bev tungkol sa relasyon nito kay John.
Inamin ni Bev na isang buwan pa lamang niyang kilala si John, ngunit naging malapit na silang magkaibigan, madalas na nanonood ng pelikula o nagkukwentuhan. Ibinunyag din ni Bev na alam niyang sina John at Jane ay mga lihim na ahente na magkasamang gumagawa ng mga misyon para sa isang kumpanya. Sa kanyang pag-amin, binanggit din ni Bev na nababahala si John sa pagiging kontrolado ni Jane. Habang sila'y nag-uusap, biglang tumunog ang doorbell. Napagtanto ni Jane na dumating na si John kaya mabilis siyang nagtago at sinabihan si Bev na papatayin ito kung ibubunyag ang kanyang presensya kay John. Pagpasok ni John sa bahay, dumiretso siya sa kusina upang kumuha ng ice cream at nakipagkwentuhan kay Bev. Nang makita ito ni Jane, nakaramdam siya ng selos sa pagiging malapit ng dalawa, kaya biglang tinanong ni John si Bev kung nasaan si Jane. Nang mapagtanto ni Bev na isa pala itong patibong at may misyon si John na patayin siya, agad siyang lumaban. Naguluhan si Jane sa mga pangyayari, ngunit mabilis siyang inutusan ni John na salakayin si Bev upang matapos agad ang misyon mula sa sistema. Nang akala ni na John at Jane ay patay na si Bev, bigla nitong inatake si John mula sa likod gamit ang espesyal na alambre sa leeg, dahilan upang magpanik si John habang sinusubukang putulin ang tali sa kanyang leeg. Samantala, nakipaglaban si Jane kay Bev hanggang sa nakatakas ito. Pagkatapos noon, agad tinulungan ni Jane si John na nahihirapang huminga sa pamamagitan ng pagputol ng alambre. Sa kabutihang palad, nakaligtas si John, bagamat nasugatan ang kanyang leeg dahil sa alambre mula kay Bev. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Hinimok ni John si Jane na habulin agad si Bev dahil palihim niyang nilagyan ng tracker ang damit ni Bev habang kunwaring minasahe ito kanina. Sinundan nila ang lokasyon ni Bev na tila nasa isang istasyon ng tren. Nang mapagtanto ni Bev na sinusundan siya ni na John at Jane, mabilis siyang sumakay ng tren upang makatakas sa kanila. Sa kasamaang palad, nabigo sina John at Jane na mahuli si Bev matapos magsara ang pinto ng tren at makasakay na ito. Sa parehong oras, naubos din ang baterya ng cellphone ni John, kaya hindi nila agad nasundan si Bev. Kaya't nagpa siya silang dumaan muna sa isang mini-market upang i-recharge ang cellphone ni John. Habang naghihintay, ipinahayag ni Jane ang kanyang inis kay John dahil sa pagiging masyadong malapit nito kay Bev kahit na alam niyang si Bev ay ang target ng misyon ni John. Nagkaroon sila ng maikling pagtatalo bago pa man muling nabuksan ang cellphone ni John at natunton nila muli ang kinaroroonan ni Bev. Matapos ipadala ni John ang coordinates kay Jane, nagmadali silang pumunta sa isang restaurant at napagtanto nilang inilagay ni Bev ang tracker sa harap ng restaurant. Dahil muli silang nabigong mahuli ang target, pinili ni na John at Jane na umuwi na lang. Sa pagkabigong mahuli si Bev, 3 beses na silang nabigo sa kanilang mga misyon. Kaya't inutusan na lang sila ng hihi system na maghintay ng karagdagang tagubilin. Kinagabihan, isiniwalat ni John ang kanyang balak na iwan si Jane dahil sa palagi nilang pagtatalo. Dahil sa galit, itinapon ni Jane ang kanyang laptop hanggang sa ito'y masira. Kinabukasan, biglang may dumating na delivery boy sa bahay ni Jane para maghatid ng bagong laptop mula sa kumpanya. Nagtaka si Jane dahil kakasira lang niya ng laptop noong nakaraang gabi, kaya nagsimula siyang maghinala na may mga nakatagong kamera sa loob ng kanyang bahay, dahilan kung bakit alam ng kumpanya ang mga nangyayari sa kanya habang nasa loob siya ng bahay. Sa isa pang araw, tumanggap si Jane ng bagong misyon mula sa hihi system. Ngunit hindi niya inasahan na siya ay uutusan na patayin si John. Bago umalis para tuparin ang utos, naglaan muna siya ng oras upang pakainin ang kanyang pusa. Ngunit nagulat siya nang may ilang putok ng baril mula sa labas na tila nakatutok sa kanya. Agad siyang nagtago upang makaiwas, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pusa ang naging biktima ng misteryosong bumaril. Sa sandaling iyon, inakala ni Jane na nalaman ni John ang kanyang misyon na patayin ito, kaya balak ni John na una siyang patayin. Samantala, makikitang inihatid ni John ang kanyang inang si Denise na bagong dating mula sa pamimili, at napansin niyang bukas ang kanilang pinto. Dahil sa kutob, pinakiusapan ni John si Denise na maglakad-lakad muna sa labas. Habang sinisimulan na inspeksyonin ni John ang pinto, napansin niya ang isang patibong na nakakabit sa mga pampasabog. Sa sandaling iyon, naniwala si John na si Jane ang may kagagawa ng lahat ng iyon dahil galit ito sa kanya. Kaya't nagpadala si John ng mensahe kay Jane at inimbitahan siyang magkita sila sa isang museo upang pag-usapan ang nangyari. Pagdating nila sa museo, sinikap nina John at Jane na huwag gumawa ng eksena sa gitna ng kanilang pagtatalo.
Kaya't sinadya ni Jane na harangan si John sa labasan ng museo sa pamamagitan ng pag-ipit sa umiikot na pinto gamit ang isang kutsilyo, at nag-iwan pa siya ng isang bomba upang pasabugan ito. Kalma lamang na lumayo si Jane mula sa museo habang si John ay nagtangkang iligtas ang sarili mula sa pagsabog. Sa kabutihang palad, nakaligtas si John at agad na hinabol si Jane na tahasang nagtangkang patayin siya. Naglaban sila sa isang mataong parke sa lungsod habang sinusubukang awatin sila ng mga tao. Ngunit sina John at Jane ay nauwi sa pagbugbog sa mga tao hanggang dumating ang mga pulis upang arestuhin sila. Mabilis na tumakas sina John at Jane mula sa habulan ng pulisya, kaya hindi natuloy ang plano ni John na alamin kung totoo bang may nararamdaman pa sa kanya si Jane. Habang tumatakas na bundol ng sasakyan si John, dahilan upang mag-alala si Jane. Ngunit nang makita niyang muling nagkamalay si John at tumayo, nagpas siyang umuwi si Jane, kung saan nagulat siya sa presensya ni Denise na tila alam na may problema sa pagitan nila ni John. Samantala, umuwi si John na bogbog at sinabihan si Harris na nahulog lamang siya mula sa balkonahe. Dahil nakakandado ang bahay mula sa loob, humingi siya ng tulong kay Harris upang makapasok mula sa bubong nito. Sa bahay naman ni Jane, bago umalis, sinabi ni Denise na si John ay isang responsableng lalaki. Sa bahay ni Harris, palihim na nagsaliksik si John sa kwarto nito at natagpuan ang isang litrato nila ni Jane, dahilan upang maghinala si John na may masamang balak si Harris sa pagsasama nila ni Jane. Nang tutukan siya ni John ng baril, umamin si Harris na isa siyang ahente ng real estate na pinag-aaralan ang bahay ni John, na lubos niyang kinainteresan. Pagkarinig nito, pinili ni John na pakawalin si Harris at bumalik sa kanilang bahay kung saan sinalubong siya ni Jane. Nagkaroon ng putukan sa pagitan nina John at Jane, na nagresulta sa pagkasira ng kanilang bahay. Makalipas ang kaunti, sinubukan ni John na pabagsakin si Jane upang mapag-usapan nila ang kanilang mga problema. Sa kasamaang palad, dahil sa husay ni Jane sa martial arts at pagbaril, nahirapan si John na mahuli siya. Dahil wala ng ibang pagpipilian, binato ni John si Jane gamit ang isang flower vase hanggang sa mawalan ito ng malay, at dali-dali niya itong iginapos. Nang magkamalay si Jane, nagturok sila ng truth serum sa kanilang katawan upang mailahad nila ang kanilang mga tunay na damdamin. Sa sandaling iyon, inamin ni Jane na isa siyang sociopath, dahilan kung bakit hindi siya natanggap sa CIA. Sa kanilang pag-amin, pareho nilang ipinahayag ang kanilang pagmamahalan, sabay nilang napagtanto na may iba pang gustong pumatay sa kanila. Di nagtagal, dumating ang mag-asawang Smith Sr. sa bahay, dahil sila ang inatasan ng kumpanya upang tapusin sina John at Jane. Inamin din nila na sila ang pumatay sa ibang mga Mr. and Mrs. Smith na magka-partner kapag nagkakaroon ng problema ang mga ito. Ibinunyag ng mag-asawang Smith Sr. na ang napakahirap na misyon na pinagdaanan nina John at Jane ay bahagi ng parusa para sa mga Smith couple na nabigong matapos ang kanilang mga misyon. Nang magpakampante ang Smith Sr. couple, mabilis na kinuha nina John at Jane ang kanilang mga armas at nagawang sugatan ang kanilang mga nakatatanda. Para makaiwas sa pag-atake ng mga ito, tumakbo sila papunta sa safe room kung saan napansin ni Jane na nabaril si John. Sa sitwasyong iyon, sa wakas ay pumayag si Jane sa kahilingan ni John na magkaroon ng anak, at inihanda ang sarili upang harapin ang mga Smith Sr. kahit isa na lang ang natitirang bala niya. Sa huling eksena, ipinakita mula sa labas ng bahay nina John at Jane na may 3 putok ng baril na narinig. Hindi tiyak kung si Smith Jr. ba ang nakaligtas o si Smith Sr. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.